respectable na opisyal ng ating MMDA, walang iba kundi sa katauhan ni MMDA General Manager GM Nicolas Torre III. GM, magandang gabi po. Magandang gabi po, GM Torre. Magandang gabi po at magandang gabi po sa inyong mga tagapakinig. Alam mo, binasa ko kanina, General, yung 750 metric tons ng basura. Ano ba, may dagdag pa ba rito yung nahakot ninyo? Sir, yung 750 metric tons ay yan lang po sa Redemptorist Water Channel nakuha. Pero all over the metro, napakarami po. At, So more than. ang ating more than buong metro. Yan ay isang channel lang ho yan. Wala pa ho yan dito sa nahango namin Oo. ang nahango namin sa Sa may baklaran po yan, sir, no? sa may Baklaran. Yeah. It's just a portion of a bigger Problem. Yung ating garbage collection doon sa last week na merong baha. Kasi ang ating collection naman araw-araw ay nasa 7,000, 8,000 tons per day para sa yung mga household waste. Pero yung ating nakukuha natin sa mga water channels at saka sa mga pumping stations, monthly yan ay mga 1,000 yan. 1,000 tons ang nakukuha natin yan. Pero itong dahil dumaan ng baha, yung nakukuha natin ng isang buwan, halos natumbasan doon sa isang water channel pa lang. Isang water channel pa lang. So, mas marami pala ang nakolekta nyo after the rainy season o itong pag-ulan na dumaan sa ating Kalakang Maynila na itong mga nakalipas na araw. Ngayon, ano ang solusyon? Dahil hindi naman pwede, General, na ang MMDA tuwing uulan ay magbabantay baha na lang, ay magbabantay basura na lang. 'Di ba? So ano ang whole government approach na naging napagkasunduan ng MMDA at ng mga metro mayors at ng national government? Particular na po sa DANR, di ba, sir? Yes, ang dapat na ma-emphasize sa panahong ito na ang pagbaha naman ay iba-iba ang mga cause niyan, okay? May pagbaha na cause ng excessive rainfall. Talagang may panahon talaga na pag umulan ng malakas talagang iso-swamp niya ng ating mga Basura. water channels at saka yung ating drainage system kasi may design capacity lang yan. At may time talaga na nalalampasan yan. Pero siyempre, may mga bahari naman na gawa ng outdated na yung drainage system dahil nung mga panahong ito ay ginawa, iba ang sitwasyon, kaya iba ang design capacity niya. May mga bahari naman na cost naman ng yun, basura nga, nagka-clog sa water channels. So, may mga panahon din na ang baha naman ay cause naman na nag-fail ang pumping station o masyadong mataas ang high tide sa dagat. So, marami mga causes yan. Kaya, tinitingnan natin, iba-iba ang pag-examine sa mga areas kung saan binabaha. Pero, syempre, may mga commonalities yan. Ang commonality is that, una, is yung ating mga problema sa basura at sa ating mga maliliit na mga water channels dahil sa siltation na lalong lumiit pa, ay isa talaga yan sa mga palaging nagiging sanhi na nakikita natin na nagiging cause. Kaya ang ating preemptive measures diyan ay meron tayong mga bayanihan sa barangay, bayanihan sa estero, tapos meron tayong mga mga cleanup operations na ating ginagawa. Tapos ang sunod niyan is yung pumping station natin, sinisiguro natin optimal ang performance sapagkat nakita na natin na may mga lupa talaga tayo na below sea level na hindi na talaga pwedeng gravity na lang ang magdadala ng tubig papunta sa kanyang tapunan sa Manila Bay at saka sa Laguna Libay. And speaking of pumping stations, kasi po General, nabalitaan din po natin sa mga nakaraang araw yung pumalyang pumping station sa Tumana, sa Marikina at kinailangan pa po ninyong
tingnan o talagang nagpuyat pa po talaga kayo para masiguro na na gumagana po 'yon. So, ano po ang tawag dito, nagkaroon na po ba ng resolusyon tungkol doon or na-resolve ba po ba 'yon? At kasi kung hindi po ako nagkakamali, may issue po yata 'yun sa turnover. Kung mamarapatin niyo lang po, General, pwede po bang i-detalye sa amin 'yon, sir? Umaandar na ngayon yung Tumana Pumping Station, binisita mismo ni Secretary Vince Dizon yun at pinabilisan ng paggawa nun. Pero habang ginagawa yung pumping station, ay nag-deploy ang MMDA. Si Chairman Don Artes ay personal nag-utos talaga na mag-deploy nung mobile pumping station namin na napakalakas din. 1 cubic meter per second ang output nun. Kaya nabawasan kaagad natin yung na pumapasok sa bahay natin, mga kababayan. Sa ngayon ay umaandar na ang ating pumping station na fixed talaga na pumping station doon. At hindi pa rin natin inaalis ang ating mobile pumping station doon dahil naniniguro lang tayo na if ever may mangyari pa uli, nandun tayo nakaantabay lamang. May backup po ba, sir? Yun yung backup, sir, no? Meron Yes, ba kayong General, panawagan sa ating mga kababayan na para maiwasan yung gantong mga pagtambak ng basura sa ating mga ilog, sa mga water channel na lalong-lalo na ngayong panahon ng tagulan? Opo, aminado po tayo na itong problema natin sa basura ay multifaceted talaga. Hindi ito kaya ng gobyerno lamang at hindi rin ito kaya ng mamamayan lamang. At hindi natin sinisisi ang ating mga kababayan dahil sa mga nangyayari ito. Pero ang gusto natin ipa-emphasize, obligasyon ng gobyerno na gumawa ng sistema kung paano ang basura na ito ay mai-dispose ng tama sa ating ultimate na destination na ngayon ay sa landfill. So meron tayong, ang gobyerno ay nagsiset ng sistema ng koleksyon, ng transport at saka kung kailangan pang transfer stations para mag-segregate muna bago ultimately madala sa landfill. Pero siyempre, kailangan din natin ang cooperation ng ating mga kababayan na huwag nang dagdagan ng stress kasi may capacity ang sistema na yan . So, kung pwedeng huwag nang magdagdagan ng stress at bagkus ay tulungan pa sa pamamagitan ng pagsunod diyan sa provision at mga regulasyon ng ating Solid Waste Management Act na sa bahay pa lang mag-segregate na. Pagkatapos sa kanilang mga barangay, ang MRF ay gamitin at pagkatapos, i-separate talaga ang mga pwede pang ma-recycle, ang pwede pang kung paano ma-repurpose at kung paano mabawasan ang final output ng basura para eventually, ang mapupunta sa landfill ay kukunti na lang para at least ang stress sa system ay mas kukunti. So yan kailangan yan ay meron talagang kooperasyon at synchronization ng trabaho ng gobyerno at saka ng taong bayan. In short, General, parang panawagan niyo po sa taong bayan na sa bahay pa lang wag magtapon ng basura sa lansangan or sa estero at i-segregate na para para mapadali po yung trabaho po ng pamahalaan, Yun pong panawagan niyo, sir, no? Opo. At yung mga nandyan, lalo na malapit sa mga waterways na mga nakatira sa waterways, wag ho niyong isipin na yung waterways na yan, dahil napakalaki ng tubig na nandyan sa harap nyo, pwede nyo nang tapunan ng maliit na candy wrapper. Hindi po yan nakakatulong sapagkat ang isang candy wrapper na yan ay pag tinapon ng 1,000 katao, 1,000 candy wrapper yan, which is yan ang nakakita talaga natin exactly sa ating mga pumping station. Candy wrapper, sachet ng shampoo, Cigarette balat butt. Cigarette butt, yung mga lagayan ng junk food. Yan kasi yung mga maliliit na hindi nakukuha ng ating trash rake. So, lumulusot yan sa trash rake. Pero eventually, papasok yan sa impeller ng ng ating bomba, ay talagang magkakagulo talaga at sisirain niya talaga yung operation ng ating bomba pag ganyan. Yan yung mga destructive, yung mga maliliit. Speaking of waste segregation, meron naman tayong waste segregation law na inaatasan ang mga local government, and in fact ang DNR has been giving notices and giving awards dun sa mga LGU o sa mga subdivision that has been law abiding dito sa waste segregation law.
I think we should remind our public na lalong-lalo na mga LGU na muling ipatupad ito. Kasi alam nyo, I was once a president ng Homeowners Association dyan sa village namin sa Antipolo, and we were awarded by the local government as one of the subdivision in compliance with the Republic Act, if I'm not mistaken, 1009, yung waste segregation law. Kami ang nangungulekta ng plastic, nangungulekta ng dyaryo, at kumikita yung Homeowners Association. You think it is high time na yung approach ninyo na barangay affair o barangay tulungan na ipatupad dito? Opo, sir. Yan po ang mismong topic palagi pag kami ang nagbayanihan sa barangay. Especially yung bayanihan sa estero, yung paglilinis namin ng mga nakabara dyan sa iba-ibang mga waterways natin. So, palagi namin ina-emphasize po yan, sir. Tama po yan. At in coordination with the local government units, especially sa barangay level. How about yung kasi may nagsabi, nakita ko yung post ninyo may nagsabi na ang isa raw sa mga solusyon, tanggalin yung mga informal settlers na nakatira sa mga river channel. Ano ba ang plano nyo rito, General? And specifically doon sa may bandang Marikina River tsaka sa Manggahan Floodway. Alam ko General, pinakamaraming mga informal settlers sa Manggahan Floodway. Oh. Totoo po yan, sir. Totoo po yan. Yan talaga ang dapat na ginagawa natin at ipaprioritize natin. Although, siyempre, titingnan din natin ang social impact niyan sapagkat hindi lang naman ang ilang tao ang maapektuhan yan at ang ating mga kababayan na nandyan ay tanungin din natin kung ba't sila nandyan dahil maybe force of circumstances. So, kailangan siguro tulungan ng ating gobyerno nung may mga nakaatas talaga na mga agencies dyan, especially yung mga related sa urban poor, sa resettlement, So meron tayong mga opisina naman na in charge diyan, makipag-coordinate tayo at titingnan natin kung paano natin mabigyan ng solusyon at mabigyan din ng magandang maayos-ayos na buhay ang ating mga kababayan. Kasi nakita rin natin 'yan pag binibisita namin sila sa kanilang mga lugar. Marami rin naman sa kanila diyan, ayaw din naman diyan, wala lang talagang opsyon na makuha pa. Wala silang malilipatan siya, kailangan ng gobyerno na magkaroon naman sila ng maayos na buhay at magandang kinabukasan. Alam mo, sa Singapore, General, iba ang approach nila sa basura. So, bawat barangay, meron silang river channel. Doon sa barangay na yon na nakakasakot doon sa river channel na yon, meron silang net. So, nakalagay doon, halimbawa, barangay A, and boundary ng barangay B, mayroon silang net on both sides, all around the river channel. So, that itself, kung whatever is trash na may tapon, although may pizza sa Singapore, whatever is collected dun sa net na yon, hindi na lulutang, hindi na siya kailangan na may ipon katulad ng ginawa niyo dyan sa may Redemptorist, is there a possibility na yung naging best practice sa Singapore gawin din natin dito sa atin na ipatupad ng LGU na maglagay ng net sa para hindi na naiipon na ganyan? Kasi pagka naipon na ganyan karami, ilang bilyon na naman ang popondohin ng gobyerno para mahakot yan, di ba? And come to think of it, parang halos kasing laki lang din yata ng Metro Manila ang Singapore. Oo. Opo, may similar naman tayo ng mga equipment na ginagamit dyan. Meron tayong mga truss trap na ginagawa na inilalagay. Actually ngayon sa Redemptorist River Channel, meron tayong inilagay na truss trap ngayong araw na ito, donated ng DNR, at ito ay nilagay namin na pang-prevent para sa pagpasok muli ng basura sa lugar na yon. Naglagay na. Okay. Yeah, naglagay kami. Pero nevertheless, ang aming punto nga dyan, paglagay natin ng truss trap, it prevents the entry of the garbage sa ating river channel. pumping station. Sa pumping station actually ang pumping pinoproteksyonan. station,
lahat ng pumping station actually, meron trust trap sa hindi kalayuan para pinipigilan niya ang pagpasok ng mga basura diyan sa ating pumping station. Pero hindi ibig sabihin na napigilan natin at naharang natin sa trust trap ang basura ay wala na yung basura. Hindi lang natin, baka hindi lang natin makita dahil ang trust trap ay nandun sa kabila. Pero nonetheless, nandun pa rin yung basura kung hindi natin babawasan ang mga yan or kung hindi natin wawalain. Kaya ganun pa rin ang panawagan natin. Sana ang ating mga kababayan at ang mga lahat ng stakeholders ay siguraduhin na wag nang makarating sa water channel ang ating mga basura. Kasi Alam mo, I itong si General, pag tumakbo itong presidente, boboto ko to eh. Oo. Salamat sa tiwala, sir, pero hindi natin alam kung kaya natin ang trabaho na yan. Kaya, kasi nasa inyo yung tapang, nasa inyo yung, kayo lang ang, pardon my language, kayo lang ang may bayag na, itong umaresto kay Pangulong Duterte. Actually, Oh. dalawa yun eh. Hindi lang Kaya hindi siya lang rin ang umaresto kay dating Pangulo- Kibuloy. Hindi lang si dating Pangulong Duterte, si Kibuloy din. Oo. And talagang I think in your ito, ilang linggo lang po na pamamahala sa PNP, marami din pong mga reforma at saka mga magagandang nangyari din po, sir eh. So I think your reputation precedes you, sir. Salamat naman po at napapansin niyo yung trabaho natin. Pero sa ngayon talaga, nakafocus ako dito sa trabaho natin sa MMDA sapagkat nakita ko rin, very far-reaching kasi ang mandato ng MMDA at napakarami sa ating mga kababayan ang nangangailangan talaga ng tulong. Lalo nga dyan, yung mga informal settlers natin sa tabi ng ilog, palagi lang silang nasisisi nga. Siyempre, nakikita rin naman na marami rin naman sa kanila kasi nagtatapon ng basura. Pero nakikita natin na marami rin sa kanila ang nangailangan ng tulong talaga at humihingi ng ayuda ng gobyerno na makapagbagong buhay, makapagsimula ng panibago. At yan nga ang iniisip natin na dapat hanapan ng paraan kung paano natin ang kinabukasan nila ay hindi na lang yung survival na hand to mouth at pagkatapos bukas makalawa wala na yung pangarap. Dapat ito mga kababayan natin hindi dapat mawalan ng pangarap at mabigyan sila ng pagkakataon at ng opportunity na mag-strive para matupad naman ang pangarap nila kung ano man yun. Pero alam niyo yung sa problema sa Redemptorist, hindi lang Parañaque, no? In all fairness sa LGU and Pasay also, hanggang sa Las Piñas, in all fairness sa mga LGU, nalinis na yun ng mga informal settlers. I think there was one campaign by the government na lahat ng mga informal settlers na-relocate nila. Kasi nga, because of the worsening flood problem, Sila din po ang apektado doon. sila ang naapektuhan. So, ang solusyon talaga niyan is mabigyan ng mas magandang tsansa si General Torre na maglingkod sa ating bayan. Oo. General. Ngayon naman po sir, nakakapaglilingkod naman tayo. Kaya ay inaayos lang natin na talagang sana naman maramdaman ng ating mga kababayan, ang ating mga ginagawa dito sa MMDA. Lalong-lalo na yung mabilis nating aksyon na gusto nating na ngayon ay atin ang pinapatupad yung hotline 136 natin na ginagarantihan natin na pag tumawag sila sa 136, sila ay sasagutin sa loob ng 5 rings at sila ay mapupuntahan pag sila ay nasa kalsada sa loob ng 5 minuto. Anjo, alam mo ba si General ay sharpshooter? I think nakikita ko na rin yung mga niya, yung Revolver, mga pictures. pistol, di ba? Yun nga po eh. Kasama ko sa East Ridge, di ba? Wow. Member namin to sa East Ridge di ba? Shooter yan. Tsaka nung nasa Camp Karingal pa siya, district director siya doon, talagang active siya sa shooting. Diba? I think din siya, parang sharpshooter din yata siya. Nasa pero PNP yata siya. hindi niya pwedeng barilin yung mga nagtatapon ng basura. Tama yun. Kasi iba yun. Overkill yun. Pero, in all fairness naman, may iba tayo. Siguro last na rin po ito sa akin, General. Since Agosto na po ngayon, at ilang linggo na lamang po ay bare months na, ano po ang paghahanda ng MMDA? Para sa
I don't wanna say silly season, sir, pero yung pagiging hectic ng mga tao dahil bare months na. Opo, ang palagi namang inaabangan dyan ay mas matinding traffic, mas maraming tao sa mga kalsada, at andun siyempre ang stress sa system ay nandyan. Kaya sa atin, sa MMDA, pinag-aralan na natin kaagad at pinaghandaan na, pati yung ating mga deployment ay nag-a-adjust na tayo, plus sinisiguro natin optimized yung lahat ng teknolohiya na pwede nating maging katuwang sa enforcement at sa pag-dispense ng ating mga serbisyo. So, andyan yung aming patuloy at sinisiguro namin na regular maintenance ng pumping stations, in-inspection namin ng mga water channels, plus, syempre, yung ating mga traffic facilities, yung ating mga traffic lights, sinisiguro namin na maayos ang trabaho para naman ang ating mga kababayan, pag magdagsaan na sa kalsada at sa mga malls, kahit paano, maipsan naman natin ang kanilang inconvenience. Speaking of mga convenience, hindi ka ba naatasan ni Pangulong Marcos na arestuhin si Bato de la Rosa? Naku, wala ko sa mandate ng MMDA law enforcement. Oo. Hindi, may law enforcement tayo, traffic lang. Kasi- siyempre, sabi nga namin, Oo. pag yan ang may mga subject silang magtago sa landfill, magtago sa estero, magtago sa Oo. imburnal, ayan, kayang-kaya hanapin ng MMDA yan. Alam ko naman na ang intelligence network mo is ganun pa rin kagaling eh. Ibulong mo naman sa amin, nasaan na ngayon si Senator Bato de la Rosa? Wala ka ba Sir, ibulong natin nadidetect pag sa meron kaming iyong information, sir. Oo. Ibulong ko sa inyo pag may masagap tayo. Oo. Kasi makaasa po kami dyan, sir. Kasi kung ako si Yes, Pangulong sir. Marcos, i-deputize na kita or i-appoint na kita. Kasi so far, siya pa lang ang opisyal na naka-aresto kay Kibuloy at saka kay Pangulong Duterte. Di ba? So, wala pa. Career highlight, kumbaga. Wala pang nakakagawa niya sa PNP o anumang law enforcement agency na kasing dami niya na nahuli. Di ba? Yun ang ano dyan. So, General, pag meron ka nang na-detect na heartbeat, sabihan mo lang kami. Yes, ha? sir. Oo. Thank Yes, you sir. very much, General. Maraming salamat po, General. Maraming salamat din po. Maraming Thank you for your salamat. service. Okay. Ang inyo pong napakinggan si General Nicolas Torre III ng MMDA kaugnay ng kanilang mga paghakot ng basura sa napakaraming na-discovery dyan sa bahagi ng Baclaran.